It happened last week around mga 9 p.m. which is my typical time of going home from a 7 a.m. class in school somewhere located in Pasay City. Ganun na yung everyday routine ko every Thursday at normal na sa akin na makakauwi ng 9 p.m. ng gabi until this happened. Dahil sa super traffic sa way from Pasay to Taguig, pinapalipas ko na lang yung oras sa pagtulog ko lagi sa jeep. Tapos nagigising na lang din ako malapit na sa terminal ng FTI. So ito na nga, bago ako makarating nung gate ng Arca South, may dadaanan ka munang madilim na daan. Walang ilaw dun at di ko alam kung bakit never nila nilagyan ng ilaw kahit madami namang dumadaan na transpo dun. May madadaanan din na bridge dun pero maliit lang din naman. Super dilim lang dun. Na headlight lang talaga ng jeepneys yung guide nila. Then nagising na ako nung dun na kami sa part na yun. Inayos ko na gamit ko tsaka sarili ko kasi bababa na nga ako. Ako na lang mag-isa sa jeep noon at normal lang sa akin yun kasi na-experience ko na yung ganun. Sa 3 taon ko ba namang bumabiyahe doon araw-araw. Doon ako sa dulo ng part ng jeep. Di naman mahaba yung sinasabi kong madilim na daanan. Pero nagtataka ako parang ang tagal na namin doon. Tumingin ako sa driver pero syempre nakatalikod siya from me. Kaya doon ako sa front mirror niya tumingin. Nakangiti siya sa akin nagdadrive yung tipong labas ngipin niya tapos maya-maya tiningnan niya ako from his front mirror. Nanlamig ako sa nakita ko kasi puro black lang yung mga mata niya. Pero yung angle ng ulo niya, yung tipong nakatitig sa akin, halos magwala ako sa jeep, kakasigaw nun. Lamig na ako nun at gusto ko na lang mawala ng malay. All of a sudden, hininto niya yung jeep dun banda sa maliit na bridge. Nagtataka ako kanina pa kami tumatapo pero bakit nandun pa rin kami? Supposedly, pag banda sa bridge ka na, dapat may mga naaninag ka ng ilaw from the gate of Arca. Formerly FTI yun, pero wala pa rin. Nakita kong bumaba yung driver at tipong hahabulin ako. Di ko na alam ang nangyayari nun, basta alam ko takbo lang ako ng takbo pero halos pangatlong beses ko na nadadaanan yung bridge. Wala din dumadaan na jeep at sobrang dilim. I started to pray at pasigaw na akong kumakanta ng praise and worship songs. Umiyak na ako while running pero I keep on singing aloud. May biglang light na galing sa likod ko. Jeep na yun, papuntang terminal. Sumigaw ako ng sumigaw at buong katawan ko ipinara ko na para mag-stop yung jeep. Nasa mismong bridge ako noon at nang huminto yung jeep agad akong sumakay. Gulat na gulat yung mga pasahero sa jeep na sinakyan ko. Iyak lang ako ng iyak. Di ko may kwento dahil di ko pa kayang idetalye yung nangyari sa sobrang takot at pagod ko. Tanging sa family ko lang yung naikwento yung nangyari yun. Dahil natatakot akong pagtawanan ng iba at sabing gumagawa lang ako ng kwento. I've changed my route pa uwi para umiwas. I just can't help but share it dahil every time na tumitingin ako sa mga front mirrors ng mga sasakyan, mukha lang nung lalaki with his whole black and smiley face yung lagi kong nakikita. I also wonder kung bakit never nilang nilagyan ng streetlights dun. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description, kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.